Huwag kang magpapaiwang mag-isa sa classroom nyo. Baka may marinig kang magpapatayo ng balahibo mo. Narinig mo ba? Sa Spotify Podcast. Story time. Ako si Joshua. Ang kwento kong ito ay nangyari nung nag-aaral pa ako sa University of Santo Tomas. Alas 8 ng gabi nang matapos ang huling klase namin. Pero napagdesisyonan ko na magpaiwan na muna dahil gusto kong tapusin yung project na ginagawa namin. Dahil ayokong gawin yung project namin sa bahay. Dahil hindi ako nakakapag-concentrate dahil sa ingay ng mga tao doon. Palagi kasi nagtatalo yung mga magulang ko sa tuwing sa bahay ako gumagawa ng project. Kaya pinili ko na lang na hindi na muna umuwi ng gabing to. Pero yung isa kong barkada, niyaya pa rin akong umuwi. Uy, di ka pa uwi? Mamaya na lang, tapusin ko muna to. Sigurado ka ba? Papaiwan kang mag-isa rito? Oo naman. Bakit? Hindi ka ba natatakot sa mga kwento-kwento tungkol sa room natin? Gawa-gawang kwento lang yan. Hindi naman yan totoo. Yan ang gusto ko sa'yo. Malakas ang loob. Oh, mauna na kami. Ingat ka. Ingat din kayo sa pag-uwi. Habang tinatapos ko na yung project ko, bigla akong nakaramdam ng katahimikan. Para bang bigla akong naging mag-isa sa buong building namin. Hindi ko na lang pinansin yon dahil gusto ko nga matapos na yung ginagawa ko. Mga ilang saglit lang, bigla akong may narinig na iyak ng isang babae. Pero sobrang hina pa nun, kaya nagpatuloy lang ako sa ginagawa ko at hinayaan ko na lang yon. Pero maya-maya lang, parang lumalakas na yon. Dito na ako nakaramdam ng konting kaba at takot. Kaya ang ginawa ko, tumayo muna ako at sumilip sa labas. Pero wala akong nakitang tao doon at nawala rin yung iyak ng babaeng naririnig ko. Kaya bumalik ulit ako sa pwesto ko at tinuloy ko ulit yung ginagawa ko. Hanggang narinig ko na naman yung iyak ng babaeng yon. Sa pagkakataong ito, palakas ng palakas yun. Yung tipong papalapit siya ng papalapit sa akin. Sa oras na to, binilisan ko na yung paggawa ko ng project ko na parang may hinahabol akong oras dahil hindi tumitigil yung iyak na naririnig ko at parang papalapit ng papalapit yun sa tenga ko. Dito ko na hindi kaya magpanggap. Dahan-dahan kong inayos yung gamit ko nang biglang mamatay yung ilaw sa room namin. Pagkapatay nun, dali-dali akong tumayo kahit hindi ko pa nasasara yung bag ko. At dali-dali akong kumaripas ng takbo pababa habang sumisigaw ako sa takot. Paglabas ko ng building, nakasalubong ko yung guard na sabi sa akin nun. Ano nangyari sa'yo? Bakit ka nagsisisigaw? May babae akong naririnig na umiiyak. Saan ba ang room mo? Room 406. Nagtaka ako pagkasabi ko nun. Parang hindi nagulat si Manong Guard. Parang wala lang sa kanya. Nang biglang sinabi sa akin nun na hindi ka nag-iisa. Marami na kayong nakaranas ng ganyan. Ang kwento-kwento, yung narinig mong umiiyak ng babae, tumalon daw yan sa building na to. At hindi pa rin matahimik ang kaluluwa niya. Kaya naghahanap siya ng makakasama niya. Yung taong makakaintindi sa kanya. Sige na, umuwi ka na. At huwag ka na ulit magpapaiwan mag-isa sa room nyo. Matapos ang pangyayari na to, dito na ako naniwala sa kwento-kwento nila tungkol sa naririnig at nakikita nila sa school namin. Kaya hindi na ako ulit nagpaiwan mag-isa sa room 406. Kung gusto nyo pang makarinig ng kwentong kababalaghan, maaari kayong makinig sa Spotify Podcasts katulad ng channel ni Kilabot Pinoy Horror Stories. So paano? Maikinig muna ako sa Spotify Podcast kasi sobrang nakakapanindig balahibo ang audio horror nila. Tapos pwede mo pang dalhin yung spooky vibes kahit saan ka pumunta. Ano pang hinihintay mo? Makinig ka na. Narinig mo ba?